Sa loob ng 1 taon mula ngayon, tatayo ako sa tapat ng mansyong ito habang pinapanood ang aking asawang taksil at ang kanyang gahamang ina na nagmamakaawa sa kalsada. Walang matitira sa kanila kundi ang hiya at ang mga basarang gamit na tanging pag-aari na lamang nila. Hawak ko ang mga susi, hawak ko ang kanilang kapalaran, at hawak ko ang ebidensyang wawasak sa kanilang dangal. Ngunit sa sandaling ito, habang nakatitig ako sa screen ng aking laptop, isang lihim na transaksyon ang naging mitya ng aking paggising. Isang katotohanang mas malamig pa sa yelong dumadaloy sa aking mga ugat. Tala, huwag mong gamitin ang drama ng pamilya mo para hingan ako ng pera. Pera ko ito. Kung kailangang ibenta ng tatay mo ang tanging bahay niyo para sa operasyon niya, problema na nila iyon. My hard-earned money stays with me at hindi ko ito itatapon sa isang pamilyang hindi naman marunong mag-ipon. Ang boses ni Marco de la Cruz ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Nakatayo siya sa pintuan ng aming kusina, suot ang kanyang mamahaling suit na ako ang nagpa-dry clean at bitbit ang relo na galing sa aking bonus noong nakaraang Pasko. 6 na taon. 6 na taon kong ibinigay ang lahat. Ang aking sahod bilang accountant, ang aking oras, at ang aking dangal para lamang maging katuwang niya. Ngunit ang sagot niya sa aking pagsamo para sa buhay ng aking ama ay isang malamig na pagtalikod. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan tala. You should be grateful. Dinala kita sa pamilyang ito para maging asawa ng isang De La Cruz, hindi para maging charity worker ng pamilya Villanueva. Ayusin mo na ang sarili mo, darating ang mga board members para sa dinner mamayang gabi. Make sure everything is perfect. Ayaw ni Mama ng anumang pagkakamali. Lumabas si Marco, iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila lason sa hangin. Hindi ako gumalaw, hindi ako umiyak. Ang mga luhang dapat sana ay pumatak para sa aking ama ay natuyo sa init ng aking puot. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang cellphone. Isang text message mula sa aking kapatid na si Camille ang kanina pa nagpapakaba sa akin. Sabi niya, "Ate, kailangan na ng deposit sa hospital. Ibinebenta na ni Papa ang bahay sa Cainta. Wala na tayong matitirhan." Kasabay nito, ang pagtunog ng isa pang notification. Isang text mula sa aking biyenan, si Doña Trinidad. "Tala, nasaan na ang budget para sa catering mamaya? At huwag mong kakalimutang bayaran ang installment ng bagong sasakyan ni Marco. I heard you got your commission today. Siguraduhin mong hindi ka magiging madamot sa pamilyang tumanggap sa iyo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pamilyang tumanggap sa akin o ang pamilyang unti-unting umuubos sa akin. Dahan-dahan kong inilapag ang aking cellphone sa granite counter ng kusina. Ang bawat sentimong kinita ko bilang accountant ay dumaan sa aking mga kamay, ngunit tila kailanman ay hindi na natili sa akin. Binuksan ko ang aking laptop at pumasok sa aming joint savings account. Ang account na ipinangako ni Marco na gagamitin namin para sa aming magiging anak at sa aming hinaharap. Doon ko nakita ang katotohanan. Ang account na dapat ay may laman na 3 milyong piso ay halos tuyo na. May isang malaking transfer na naganap 3 araw ang nakalilipas. 2.5 million pesos. Ang recipient? Isang real estate developer. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Gamit ang aking access sa mga financial records na ako rin ang nag-aayos para sa mga negosyo ni Marco, nahanap ko ang dokumentong hindi ko dapat makita. Isang deed of absolute sale para sa isang condo unit sa Bonifacio Global City. Ang nakatalang may-ari ay hindi ako at hindi rin si Marco. Nakapangalan ito kay Doña Trinidad de la Cruz. Ang perang pinaghirapan ko, ang perang dapat ay pambayad sa operasyon ng aking ama, ay ginamit ni Marco para bumili ng ari-ariang itatago nila sa akin. Habang nagmamakaawa ako para sa buhay ng aking tatay, lihim silang nagdiriwang sa bagong luho na galing sa aking bulsa. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit ang aking isip ay nananatiling matalas. Ang bawat numero sa screen ay nagiging bala sa aking isipan. Sa loob ng 6 na taon, hinayaan ko silang abusuhin ang aking kabaitan dahil naniniwala ako sa konsepto ng pamilya at utang na loob. Ngunit sa gabing ito, ang audit ay tapos na. Ang balanse ay hindi na magtutugma. Tumunog muli ang telepono. Si Marco. "Tala, nasaan na ang mga wine? Bakit wala pa rito sa dining table? Ang bagal mo talaga kahit kailan. Ayusin mo ang kilos mo bago dumating si Mama." Huminga ako ng malalim. Ang aking boses ay kalmado, walang bakas ng panginginig.
parang ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Darating na ang mga wine, Marco. Masisiyahan kayo sa handa ko ngayong gabi. Isang espesyal na selebrasyon ang inihanda ko para sa inyong lahat. Good, dapat lang. Siguraduhin mong hindi mo ako ipapahiya. Ibinaba ko ang tawag. Maingat kong itinupi ang aking apron at inilapag ito sa upuan. Tumingin ako sa salamin ng oven. Hindi na ang martir na asawa ang nakikita ko, kundi isang babaeng handang sunugin ang lahat para mabawi ang kanyang ninakaw na dangal. Kinuha ko ang aking personal na hard drive. Sa loob ng ilang minuto, sinimulan kong i-download ang lahat ng bank statements, ang mga lihim na ledger ni Marco, at ang mga resibo ng mga luho ni Doña Trinidad na kinuha mula sa aking account. Hindi ko sila susugurin ng mura. Hindi ko sila sasampalin sa harap ng mga bisita. Sisirain ko sila sa paraang pinakamasakit para sa kanila, sa pamamagitan ng pagbawi sa bawat sentimong akala nila ay kanila na. Pumasok ako sa aming kwarto at kinuha ang maliit na vault sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay ang aking passport at ang mga titulo ng lupa na iniwan sa akin ng aking lola na hindi alam ni Marco. Isinilid ko ang mga ito sa aking bag bago ako bumalik sa kusina para harapin ang mga board members at ang aking mapangaping biyanan. May isang bagay pa akong ginawa. Binuksan ko ang online banking app ng aming joint account. Sa loob ng ilang segundo, binago ko ang lahat ng passwords, security questions, at inalis ko ang mobile access ni Marco. Ang perang natitira doon, ang huling 500,000 piso, ay inilipat ko sa account ng ospital ng aking ama. Habang naglalakad ako patungo sa dining room, narinig ko ang malakas na tawa ni Doña Trinidad mula sa sala. Ipinagmamalaki ang kanyang bagong alahas sa mga kaibigan. Naroon din si Marco. Nakasuot ng ngiting akala mo ay siya ang pinakamagaling na lalaki sa mundo. Hindi nila alam na ang bawat hakbang ko ay isang pako sa kabaong ng kanilang marangyang buhay. Ang dinner na ito ay hindi para sa promotion ni Marco. Ito ang huling hapunan ng pamilya de la Cruz bago ko sila itapon sa kawalan. Tala, bakit ngayon ka lang? Singhal ni Doña Trinidad nang makita ako. Asikasuhin mo ang mga bisita at nasaan ang asawa ni Rafael? Sabi mo inimbitahan mo sila. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Parating na sila ma, kasama nila ang mga dokumentong kailangan nating pirmahan para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Tumalikod ako para kumuha ng wine, ngunit bago iyon, naramdaman ko ang panginginig ng aking cellphone sa bulsa. Isang unknown number. Ang message ay maikli lang ngunit sapat na para magpatigil sa aking mundo. Tala, huwag kang magtitiwala kay Rafael. Hawak siya ni Marco. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang tanging taong akala ko ay kakampi ko sa audit na ito ay maaaring isa rin palang bitag. Tumingin ako kay Marco na ngayon ay nakatingin sa akin nang may kakaibang kislap sa mga mata. Isang kislap na tila nagsasabing alam niya ang bawat galaw ko. Ang orasan sa pader ay tumunog. Ang 7:00 ng gabi. Ang dinner ay magsisimula na at ang aking bomba ay nakatakda ng sumabog. Ngunit ang tanong ay, sino ang unang mawawasak? Ang sikat ng araw na pumasok sa aming bintana ay hindi nagdala ng init, kundi isang paalala na ang oras ng paniningil ay nagsimula na. Habang tinitingnan ko si Marco na mahimbing pang natutulog, hindi pagmamahal ang nararamdaman ko, kundi ang bigat ng 6 na taon na itinapon ko sa isang huwad na relasyon. Ang bawat sentimong ibinigay ko sa kanya ay tila mga anay na unti-unting kumain sa pundasyon ng aking sariling buhay. Ngunit ngayon, ako na ang magsasagawa ng demolition. Maaga akong bumangon para ihanda ang almusal. Ginawa ko ang paborito niyang kape. Ang amoy ng barako ay humalo sa hangin, ngunit may kasama itong pait na ako lang ang nakakaalam. Nang bumaba si Marco, suot ang kanyang mamahaling bathrobe, agad siyang humalik sa aking pisngi. Isang halik na dati ay nagpapabilis ng aking tibok ng puso, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pandidiri. Tala may problema yata ang card ko. Sinubukan kong mag-order ng bagong sapatos kagabi pero declined. Reklamo niya habang binubuksan ang dyaryo. Ipinagpatuloy ko ang paghahain ng sinangag at itlog nang hindi siya tinitingnan. Baka may system maintenance lang ang bangko, honey. Alam mo naman, dulo ng buwan, maraming gumagamit ng app. Tisk, nakakainis. I need that pair for the golf game with the investors this weekend. Check it for me later, okay? Ikaw naman ang may hawak ng accounts natin. Utos niya sa isang tono na tila ba ako ay kanyang personal na assistant.
Sure, Marco, I'll audit everything today. Sagot ko ng may lihim na pait. Hindi lang ang card mo ang declined, Marco. Ang buong buhay mo ay nasa ilalim na ng aking mahigpit na pagsusuri. Pagkaalis ni Marco, agad kong sinimulan ang Operation Zero Balance. Ang unang biktima ay ang mga kapatid ni Marco na sina Camille at Paulo. Sa loob ng 6 na taon, ako ang sumasagot sa kanilang mga luho, mula sa tuition fee hanggang sa kanilang mga out-of-town trips. Kinuha ko ang aking laptop at pinutol ang lahat ng automatic transfers sa kanilang mga accounts. Hindi nagtagal, tumunog ang aking telepono, si Camille. Ate Tala, bakit nag-bounce ang check ko sa botika? Kukuha sana ako ng mga vitamins ni Mama. At ang allowance ko para sa linggong ito, bakit wala pa? Huminga ako ng malalim, ang aking boses ay malamig at walang emosyon. Camille, may kaunting aberya sa cash flow natin ngayon. Masyadong malaki ang inilabas nating pera para sa kondo ni Doña Trinidad. Mula ngayon, kailangan niyo munang maghigpit ng sinturon. Pero ate, paano ang mga bayarin ko? Sanay na si Mama na may dumarating na pera. Kung ganoon, sabihan mo ang kuya mo. Siya naman ang tunay na haligi ng tahanan, di ba? Hayaan niyo siyang gampanan ng tungkulin niya. Sabi ko bago ko pinatay ang tawag nang hindi man lang siya hinayaang makasagot. Ang sumunod kong hakbang ay ang pakikipagkita kay Tita Baby sa isang eksklusibong cafe sa Makati. Si Tita Baby ay ang kapatid ng aking ina na matagal nang naninirahan sa ibang bansa at kamakailan lang ay bumalik para sa kanyang negosyo. Siya ang tanging tao na nakakaalam ng tunay kong pinagdadaanan. Tala, ang tapang mo, bungad ni Tita Baby habang tinititigan ang aking mga mata. Ngunit siguraduhin mong hindi ka mag-iiwan ng bakas. Ang mga De La Cruz ay parang mga linta. Kapag naramdaman nilang mawawalan sila ng pagkukunan, kakagat sila ng mas malalim. Alam ko, tita, kaya kailangan ko ang tulong mo. Gusto kong ilipat ang lahat ng personal kong assets sa isang holding company sa ilalim ng pangalan mo. Ayokong may makuha si Marco kahit isang kusing kapag natapos na ang lahat ng ito. Inilabas ko ang mga dokumentong inihanda ko. Ang mga titulo ng lupa sa probinsya at ang aking mga investments na lihim kong pinalago sa kabila ng kanilang pangungurakot. Inabot ni Tita Baby ang mga papel at tumango. Gagawin natin yan, pero Tala, kumusta ang tatay mo? Ang aking boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Nasa ospital na siya, tita. I transferred the funds this morning. Hindi niya kailangang ibenta ang bahay namin. Hinding-hindi ko hahayaan na mawala ang tanging alaala ng aming pamilya dahil lang sa kasakiman ng asawa ko. Habang pabalik ako sa mansyon ng mga De La Cruz, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang babalang natanggap ko kagabi tungkol kay Rafael. Ang abogadong akala ko ay magliligtas sa akin ay maaaring isa palang kaaway. Kung hawak siya ni Marco, kailangan kong maging mas matalino. Hindi ko pwedeng ipakita ang aking mga alas hanggat hindi ko nasisiguro kung sino ang tunay na kakampi. Nadatnan ko ang mansyon na balot ng tension. Si Doña Trinidad ay nakaupo sa sala, namumula ang mukha sa galit habang kausap si Marco. Marco, anong ibig sabihin nito? Bakit sinabihan ako ng butik na hindi na raw valid ang credit card na ibinigay mo sa akin? Nakakahiya sa mga kasama ko sa club, singhal ng matanda. Ma, nagkaroon lang ng kaunting aberya sa bangko, inaayos na ni Tala. Depensa ni Marco, bagaman bakas sa kanyang mukha ang kaba. Lumingon siya sa akin nang makitang papasok ako. Tala, ano na? Bakit hindi mo pa nareresolba ang issue sa accounts? Lumapit ako ng may kalmadong mukha. Inilapag ang aking bag sa mesa. Marco, sinubukan kong tawagan ng manager natin. Mukhang may problema sa records ng mga business loans mo. May mga irregularities daw silang nakikita, kaya pansamantalang naka-freeze ang lahat ng accounts na nakalink sa pangalan mo. Irregularities? Anong kalokohan yan? Angel ni Marco. Hindi ko rin alam, honey, pero sabi nila, may nag-file daw ng anonymous report tungkol sa hindi pagbabayad ng tamang buwis sa mga properties na binili mo kamakailan. Seryoso kong sabi. Habang pinapanood ang bawat reaksyon ng kanyang mukha. Ang anonymous report na iyon, syempre, ay galing sa akin. Namutla si Marco. Alam niyang maraming butas ang kanyang mga transaksyon at ako lang ang tanging nakakaalam kung paano iyon tahiin o punitin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tumunog ang doorbell. Pumasok ang aming kasambahay na may dalang isang brown envelope. Ma'am Tala, may nagpadala po para kay Sir Marco. Importante raw po, sabi ng katulong. Kinuha ni Marco ang sobre at mabilis itong binuksan. Habang binabasa niya ang laman nito, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha.
Nanginginig ang kanyang kamay nang bitawan niya ang papel sa mesa. Ano yan, Marco? Tanong ni Doña Trinidad. Hindi sumagot si Marco. Kinuha ko ang papel at binasa ito ng malakas, sapat na para marinig ng lahat sa silid. Subpoena, you are being summoned for an investigation regarding financial fraud and embezzlement of funds from a private corporation. Signed by the Regional Trial Court. Tumingin ako kay Marco, ang aking mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit ang aking puso ay sumasayaw sa tagumpay. Marco, anong ibig sabihin nito? Anong kumpanya ang ninakawan mo? I don't know, Tala. Hindi ko alam ito. Gawa-gawa lang ito. Sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa pintuan. Sa sandaling iyon, nakita ko si Rafael na papasok sa mansyon. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Marco. Marco, kailangan nating mag-usap. Ngayon din, sabi ni Rafael. Rafael, salamat at nandito ka. Tulungan mo ako, may gustong manira sa akin, sabi ni Marco habang hinihila ang abogado patungo sa library. Bago sila makapasok, huminto si Rafael at lumingon sa akin. May isang mabilis na kislap sa kanyang mga mata. Isang mensahe na hindi ko pa rin lubos na maunawaan. Nanatili akong nakatayo sa sala, pinapanood ang kanilang pag-alis. Ang unang dagok ay naitama ko na. Ang asawa kong taksil ay nagsisimula ng malunod sa sarili niyang mga kasinungalingan. Ngunit habang tinititigan ko ang brown envelope na naiwan sa mesa, may napansin akong maliit na sulat sa likod nito. Isang pangalan na nagpadala sa akin ng kilabot. Ito ay ang pangalan ng dating kumpanya ng aking ama na kinuha ng mga De La Cruz maraming taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng panloloko. Ang poong laban na ito ay hindi lang pala tungkol sa aking pera. Ito ay tungkol sa isang nakabaon na nakaraan na ngayon ay pilit na humihingi ng katarungan. Sino ang tunay na kalaban at sino ang nagpadala ng subpoena na ito kung hindi ako? Ang ulan na bumubuhos sa labas ng bintana ng maliit na cafe ay tila mga luhang hindi ko mailabas. Malamig, walang pahinga at puno ng mga lihim na pilit itinatago ng madilim na langit. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang amoy ng kaping barako ay humahalo sa amoy ng basang lupa, nakaupo sa tapat ko ang lalaking maaring maging mitya ng aking kaligtasan o ang huling dagok sa aking pagkawasak. Si Rafael Santos. Ang abogadong tinitingala ng marami, ngunit sa aking mga mata ay isang palaisipang hindi ko pa rin mabuksan. Ang kanyang mukha ay parang isang estatwa, perpekto ang bawat linya, ngunit walang ipinapakitang emosyon. Tala, alam kong nakatanggap ka ng babala tungkol sa akin. Panimula niya, ang kanyang boses ay malalim at tila dumadaloy sa katahimikan ng silid. Hindi ko itatanggi na mayroon akong sariling agenda sa pamilya De La Cruz. Ngunit sa puntong ito, ang ating mga interes ay nagtatagpo. Bakit, Rafael? Bakit mo gustong tulungan ang isang babaeng balak mo ring gamitin? Direkta ang aking tanong. Bilang isang accountant, hindi ako naniniwala sa libreng serbisyo. Lahat ay may kapalit. Lahat ay may debit at credit. Uminom siya ng kape bago sumagot. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin nang may katapatang bihira kong makita sa mundong kinalalagyan ko. Dahil ang pamilya De La Cruz ay hindi lang ikaw ang ninakawan, Tala. Ninakawan din nila ang aking pamilya ng dangal at kinabukasan. Ang subpoena na natanggap ni Marco? Ako ang nagpadala niyon. Ito ay para sa kumpanyang ninakaw nila sa tatay mo. Isang kumpanyang dapat ay sa iyo. Nanigas ang aking hawak sa tasa. Paano mo nalaman ang tungkol sa kumpanya ni Papa? Dahil ang tatay ko ang huling accountant na nagtangkang maglantad ng katiwalian ni Don Roberto de la Cruz bago siya aksidenteng namatay. Sagot niya, ang pait sa kanyang boses ay tila isang sugat na kailanman ay hindi naghilom. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang connection sa pagitan namin. Hindi ito ang klase ng connection na nakikita sa mga pelikula. Ito ay connection ng dalawang taong kapwa biktima ng parehong halimaw. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtatapat, nananatili ang pader sa aking puso. Hindi ko kayang magtiwala ng buo. Hindi pa. Ito ang mga dokumento na kailangan mo, dugtong niya habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Diyan nakalista ang lahat ng mga tagong ari-arian ni Marco. Sinubukan niyang ibenta ang kondo na binili niya para sa kanyang ina para mabayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Ngunit hindi niya alam na freeze ko na ang title niyon dahil sa pending na kaso ng fraud. Inabot ko ang folder, ang aming mga daliri ay nagkadikit ng bahagya.
Naramdaman ko ang kuryente ng tensyon, isang init sa gitna ng malamig na gabi. Tumingin ako sa kanya at sa isang saglit, nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Inabot niya ang aking kamay, ang kanyang palad ay mainit at tila nagbibigay ng proteksyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi mo kailangang gawin itong mag-isa tala. Hayaan mong maging sandata mo ako, bulong niya. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay. Salamat, Rafael. Ngunit natuto na ako sa nakaraan. Ang sandata ay maaaring bumalik sa humahawak nito. Gagamitin ko ang tulong mo, pero ako pa rin ang magpapasya kung kailan ko bibitawan ang hatol. Tumango siya, isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Matapang ka. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw lang ang nakitang kong nakatayo pa rin sa kabila ng lahat ng ginawa nila. Tumayo na si Rafael para magpaalam dahil may kailangan pa siyang asikasuhin sa korte. Habang kinukuha niya ang kanyang jacket, hindi niya napansin na nahulog ang kanyang wallet sa ilalim ng mesa. Pinulot ko ito para sana iabot sa kanya, ngunit bago ko pa siya matawag, nakita ko ang isang lumang larawan na nakasilip sa loob niyon. Isang larawan ng dalawang lalaki na nakasuot ng barong. Tila nasa isang masayang pagtitipon. Ang isa ay ang tatay ko noong kabataan niya, at ang isa ay isang lalaking kamukhang-kamukha ni Rafael. Ngunit ang nakapagpatigil sa aking hininga ay ang markang nakasulat sa likod ng larawan na nabura na ng panahon, ngunit mababasa pa rin ang galit na nanunuot sa bawat titik. Ang mga traidor ay dapat mamatay. Ang pangalan ng aking ama ay may pulang ekes na tila ba siya ang kailangang pagbayarin sa kasalanan ng mga De La Cruz. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Kung ang tatay ni Rafael ay namatay dahil sa pagtatangkang ilantad ang mga De La Cruz, bakit ang tatay ko ang minarkahan niya ng ekes? Mayroon bang bahagi ng kwento na hindi sinasabi sa akin ni Rafael? Ibinalik ko ang wallet sa ilalim ng mesa at mabilis na bumalik sa aking kinauupuan bago pa siya lumingon. Lumabas si Rafael sa cafe. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan at ng humihingang ingay ng ulan. Ang mga bawat piraso ng ebidensya na hawak ko ngayon ay tila nagbabago ng kulay. Ang kaalyadong inaakala kong magliligtas sa akin ay maaaring siya palang may hawak ng kutsilyong itatarak sa aking likod. Ngunit hindi ako hihinto. Kung kailangang imbestigahan ko rin ang sarili kong ama para mahanap ang katotohanan, gagawin ko. Dahil sa larong ito ng audit at pagtataksil, walang puwang ang damdamin. Ang tanging mahalaga ay ang balanse sa huli. At sisiguraduhin ko na bago matapos ang lahat ng ito, ako ang huling taong nakatayo, kahit sino pa ang kailangang bumagsak. Tumayo ako at lumabas sa cafe. Hinayaan kong mabasa ang aking mukha ng ulan. Ang bawat patak ay tila naguhugas sa natitira kong takot. Sa pag-uwi ko sa mansyon ng mga De La Cruz, dala ko ang bagong kaalaman. Isang kaalaman na magpapabago sa lahat ng aking mga plano. Ang bango ng nilulutong hamonado ni Doña Trinidad ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling kandila sa aming hapagkainan, isang amoy ng karangyaan na ako ang nagpondo, ngunit hindi ko kailanman naramdaman. Habang tinitingnan ko ang aking biyenan, naabala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas, bago maupo, hindi ko mapigilang isipin kung gaano karaming pawis at puyat ang katumbas ng bawat brilyanteng kumikinang sa kanyang leeg. Ang bawat tawa niya ay parang tunog ng barya na nahuhulog sa isang butas na walang hangganan. Tala, halika rito, huwag kang tumayo riyan na parang estatwa. Utos ni Doña Trinidad, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila ba siya ang reyna ng pamamahay na ito. Lumapit ako ng dahan-dahan. Bago ako maupo, ginawa ko ang nakasanayang ritual. Kinuha ko ang kanyang kamay at nagmano ako. Ang kanyang balat ay malamig at tuyo, isang pakiramdam na dati ay nagbibigay sa akin ng sense of belonging, ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa akin ng isang malamig na kontrata. Ipinatong ko ang kanyang kamay sa aking noo, ngunit sa loob ng aking isipan, binibilang ko ang bawat ₱1,000 na kinuha niya sa akin para sa kanyang mga bisyo sa kasino. Bless po, ma, mahinahon kong sabi. Mabuti naman at marunong ka pa ring rumespeto, sagot niya nang hindi man lang ako tinitingnan. Narinig ko kay Camille na itinigil mo raw ang allowance niya. Ano bang pumasok sa isip mo? Isang De La Cruz ang kapatid ni Marco. Hindi mo dapat hinahayaan na magmukhang pulubi ang pamilyang ito sa harap ng ibang tao. Naupo si Marco sa tabi ko, hindi makatingin ng diretso. Alam kong natatakot siyang malaman ng kanyang ina
na wala na siyang kontrol sa aming pera. Ma, kailangan lang muna nating mag-adjust. Singit ni Marco, ang boses ay nanginginig. Mag-adjust para saan? Dahil sa pamilya ni Tala? Tumingin ng matalim si Doña Trinidad sa akin. Tala Hija, noong tinanggap ka namin sa pamilyang ito, akala ko ay naintindihan mo ang iyong tungkulin. Ang isang mabuting asawa ay marunong magsakripisyo para sa dangal ng kanyang asawa. Ang pagtulong sa mga kapatid ni Marco ay hindi option, ito ay obligasyon. Huwag kang maging madamot dahil lamang sa gusto mong tulungan ang tatay mo na wala namang ibang ginawa kundi maging pabigat. Naramdaman ko ang pagkirot ng aking kamao sa ilalim ng mesa. Ang pag-insulto niya sa aking ama ay parang isang kutsilyo na pilit na ibinabaon sa aking dibdib. Ngunit nanatili akong tahimik. Hindi ako sisigaw. Ang galit ko ay isang malamig na kalkulasyon, hindi isang emotional na pagsabog. Ma, gituhot kewgit, ay na ama! Hindi po ito tungkol sa pagiging madamot. Simula ko, ang boses ko ay parang yelo na dahan-dahang pumuputok. Ito po ay tungkol sa realidad. Ang audit ng ating finances ay nagpapakita na ang ating expenses ay mas mataas na kaysa sa ating kinikita. Kung hindi natin ititigil ang mga hindi kinakailangang gastos, baka magising na lang tayo na wala ng bubong ang mansyong ito. Tumawa ng mapait si Doña Trinidad. Huwag mo akong takutin ng mga numero mo, Tala. Accountant ka lang. Ako ang may-ari ng pangalang De La Cruz. Ang utang na loob mo sa amin dahil sa pag-angat ng antas ng buhay mo ay hindi mababayaran ng kahit anong audit report. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahan kong pinindot ang record button sa aking cellphone na nakatago sa aking kandungan. Kaya po ba ninyo kinuha ang 2 milyong piso mula sa aming savings para sa bagong kondo ninyo, ma? Tanong ko ng may peking inosensya. Tumigil ang lahat sa pagkain. Binitawan ni Doña Trinidad ang kanyang kubyertos na lumikha ng isang matalim na tunog sa porselanang plato. At ano naman kung kinuha ko, karapatan ko iyon bilang ina ni Marco. At ikaw bilang manugang, dapat kang magpasalamat na hinayaan kitang tumira sa ilalim ng aking bubong. Ang perang iyon ay maliit na bagay kumpara sa kahihiyang idinudulot ng pamilya mo sa amin. Kahihiyan po ba ang pagtatrabaho ng tapat para buhayin ang pamilyang ito? Habang kayo ay naglulustay ng pera sa sugal, mahinahon kong hirit. Tumayo si Doña Trinidad sa galit. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Marco, pagsabihan mo ang asawa mo. Kung hindi mo siya kayang disiplinahin, ako ang gagawa niyon. Ngunit bago pa makapagsalita si Marco, may narinig kaming malakas na pagbukas ng pinto sa labas. Pumasok si Marites, ang aming kapitbahay na tsismosa, na tila hinihingal at may dalang masamang balita. Doña Trinidad, Marco, pasensya na sa istorbo, pero may mga pulis sa labas ng subdivision. May hinahanap silang nagngangalang Marco de la Cruz. Sigaw ni Marites, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kuryosidad habang nakatingin sa akin. Namutla si Marco. Si Doña Trinidad naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ano, bakit may pulis? Tanong ni Doña Trinidad. Lumingon si Marites sa akin. May mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Tala, baka gusto mong ipaliwanag kung bakit may nakita akong mga dokumento na naglilink sa asawa mo sa isang illegal na offshore account. Narinig ko kasi sa barangay hall kanina na may nag-leak ng mga records ninyo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking katawan. Hindi ko pa balak ilabas ang impormasyong iyon. May ibang taong gumagalaw sa likod ko. Lumingon ako kay Marco at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi galing sa akin, kundi sa isang bagay na mas malaki pa sa aming dalawa. Tala, anong ginawa mo? Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil. Hindi ako sumagot. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang anino ng isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno sa tapat ng aming bahay. Si Rafael. Nakatingin siya sa akin, isang madilim na ngiti, ang nakapinta sa kanyang mukha, habang hawak niya ang kanyang cellphone. Ang bitag ay hindi lang pala para sa mga De La Cruz. Mukhang pati ako ay nakulong na rin sa isang laro na hindi ko nakontrolado. Ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay tila isang babala na bumasag sa katahimikan ng aming subdivision, isang ingay na nagpapakaba sa bawat naninirahan doon, ngunit nagbibigay sa akin ng kakaibang sigla. Sa labas ng aming gate, nakikita ko ang anino ng mga usisero. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa harap ni Doña Trinidad ay naroon na,
naghihintay na bumagsak ang maskara ng pamilyang akala mo ay hindi matitinag. Tala, gawin mo ang paraan. Bakit ka nakatayo lang dyan? Ang boses ni Marco ay nanginginig, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Hinawakan niya ako sa braso, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat, isang huling pagtatangka na kontrolin ako. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Inayos ko ang aking relo at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Accountant mo ako, Marco, hindi ako ang iyong tagapagtago ng kasalanan. Kung may ginawa kang labag sa batas, harapin mo ito na parang lalaki. Walang hiya ka! Sigaw ni Doña Trinidad habang humahagulgol, ngunit wala akong nakitang tunay na luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa iyo, ito ang isusukli mo? Pinapahiya mo ang apelidong De La Cruz. Hindi ko na sila pinansin. Naglakad ako palabas ng mansyon, diretso sa harap ng aming gate kung saan nakatayo si Marites Alonzo, ang reyna ng tsismis sa aming barangay. Hawak niya ang kanyang cellphone, tila kumukuha ng video para i-post sa social media. Ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya, handang-handa na ilunod ang aking pangalan sa putik. Naku tala, mukhang tapos na ang maliligayang araw nyo. Malakas na sabi ni Marites para marinig ng lahat. Sinasabi ko na nga ba, ang mga De La Cruz ay puro porma lang. Magnanakaw pala ang asawa mo, at ikaw siguradong kasabwat ka dahil ikaw ang may hawak ng pera, di ba? Huminto ako sa tapat niya. Ang mga tao sa paligid ay biglang natahimik. Tila naghihintay na umiyak ako o magmakaawa. Ngunit hindi nila alam, matagal ko nang pinaghandaan ang sandaling ito. Marites. Tawag ko sa kanyang pangalan nang may mahinahong tono. Mabuti at nandito ka. May gusto sana akong ipaalala sa'yo. Ano? Naitatago mo ang mga ninakaw nyo? Tawa niya. Inilabas ko ang isang maliit na notebook mula sa aking bulsa. Ang aking personal na talaan ng lahat ng nagaganap sa barangay na ito bilang dating auditor ng Homeowners Association. Naalala mo ba ang 500,000 piso na utang mo sa kooperatiba noong nakaraang taon? Ang perang ipinambayad mo sa tuition ng anak mo sa abroad na hanggang ngayon ay hindi mo pa nababayaran? Mahinahon kong simula. At ang dokumentong hawak ko rito, ito ang resibo na nagpapatunay na humingi ka ng tulong kay Marco para ayusin ang records mo kapalit ng paninira mo sa mga kalaban niya sa negosyo. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Marites. Ang kanyang hawak na cellphone ay tila naging mabigat sa kanyang kamay. Anong pinagsasabi mo? Gawa-gawa mo lang yan, utal niya. Gusto mo bang basahin ko rito ang bawat petsa at bawat pirma mo, Marites? O gusto mong ibigay ko na lang ito sa mga pulis na nasa likod ko ngayon? Muli kong dagdag. Tumingin ako sa mga usisero sa paligid. At sa inyong lahat, ang pamilya De La Cruz ay may utang sa batas. Oo, ngunit siguraduhin nyo na ang mga batong ibinabato nyo ay hindi galing sa sarili nyong mga bahay na gawa sa salamin. Tumahimik ang lahat. Ang tawa ni Marites ay napalitan ng takot. Dahan-dahan siyang umatras, itinago ang kanyang cellphone at tuluyan nang nawala sa karamihan. Ang unang tagumpay na ito ay maliit lamang, ngunit sapat na para ipadama sa kanila na si Tala Villanueva ay hindi na ang babaeng pwedeng tapakan. Hinarap ko ang mga pulis. Ang opisyal na may hawak ng subpina ay lumapit sa akin. Ma'am, kailangan po naming makausap si Mr. Marco de la Cruz. Nasa loob siya, officer, at narito ang mga financial records na maaaring makatulong sa inyong investigasyon. Iniabot ko ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng transaksyong ginawa ni Marco, ang mga transaksyong sadyang iniwan niyang may bakas para madaling mahanap. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Camille, ang kapatid ni Marco na aking pinag-aral. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay puno ng takot at paghagulgol. Ate Tala, ate tulungan mo kami. Si Kuya Marco, may aksidenteng nangyari sa kanya bago pa dumating ang mga pulis sa pintuan. Nagmadali siyang lumabas sa backdoor at, ate, duguan siya. Napatigil ako. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ngunit hindi dahil sa pag-aalala para kay Marco. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Paano siyang maaksidente kung kanina lang ay kausap ko siya sa loob? Lumingon ako sa gilid ng mansyon at nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na mabilis na humaharurot palayo. Isang itim na sedan. Kay Rafael iyon. Ang aksidente ni Marco ay hindi basta-basta. Isang bagong laro na naman ang inumpisahan at sa pagkakataong ito, buhay na ang nakataya. Ang tagumpay ko laban kay Marites ay mabilis na napalitan ng isang panganib na hindi ko inakala.
Officer, mukhang may kailangang tingnan sa likod ng bahay, sabi ko sa pulis. Habang ang aking isip ay mabilis na nag-iisip ng susunod na hakbang. Ang gabi ay malayo pa sa katapusan at ang amoy ng dugo ay humalo na sa amoy ng ulan. Ang bawat hakbang ko patungo sa likod ng bahay ay tila paglalakad sa isang madilim na eskinita kung saan ang bawat anino ay may dalang panganib. Hindi ako tumatakbo, hindi ako sumisigaw. Ang aking puso ay tumitibok ng may kaayusan, parang isang metronome na nagbibilang ng bawat segundong lumilipas. Sa dulo ng pasilyo, naroon si Camille, nakaluhod sa basang damo, ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at bahid ng pulang likido na nagpatingkad sa dilim ng gabi. Ate Tala, si Kuya Marco, hindi siya gumagalaw. Ang boses ni Camille ay basag. Puno ng takot na tila ngayon lang niya napagtanto ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Lumapit ako at tiningnan ang aking asawa. Nakasandal siya sa pader ng garahe, humihingal at may malalim na sugat sa kanyang balikat. Hindi ito aksidente sa pagkakadapa. Ito ay bunga ng isang marahas na confrontation. Ang kanyang mamahaling polo ay punit-punit at ang kanyang mukha ay puno ng galos. Sa tabi niya, may mga bakas ng gulong. Ang sasakyan ni Rafael na kanina lang ay mabilis na humarurot palayo. Marco, tawag ko sa kanyang pangalan. Walang halong pag-aalala, tanging isang malamig na pagkilala sa kanyang kalagayan. Nidilat ni Marco ang kanyang mga mata, ang kanyang paningin ay malabo at puno ng sakit. Tala, si Rafael, kinuha niya ang lahat. Anong lahat, Marco? Tanong ko habang dahan-dahang lumuluhod sa kanyang tapat. Hindi para damayan siya, kundi para mas marinig ang bawat salitang iluluwa ng kanyang bibig. Ang pera, ang mga dokumento sa sugal. Akala ko tutulungan niya akong takasan ng mga pulis pero pinaglaruan niya ako, hikbi ni Marco. Ang kanyang pagkalalaki ay tuluyan ng gumuho. Ang dating mapagmataas na asawa ay isa na lamang sugatang hayop na naghahanap ng mapagtataguan. Lumingon ako kay Camille na hanggang ngayon ay nanginginig sa takot. Alam ko ang iniisip niya. Natatakot siyang mawalan ng luhong kinasanayan niya. Natatakot siyang ang mga kamay na nagpakain sa kanya ay siya ring maglalagay sa kanya sa rehas. Camille, tawag ko sa kanya. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo. May dalawa kang pagpipilian ngayong gabi. Maaari kang sumama sa kuya mo sa paglubog o maaari mong sabihin sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa transaksyon nila ni Rafael. Ate, papatayin ako ni kuya kapag nagsalita ako, bulong ni Camille. Papatayin ka ng gutom at kahihiyan kapag hindi ka nagsalita, mabilis kong sagot. Pumili ka, Camille. Ang katapatan mo ba ay sa kuya mong ginawa kang kasabwat sa pagnanakaw sa akin o sa akin na nagbigay sa iyo ng kinabukasan? Tumitig sa akin si Camille at sa sandaling iyon, nakita ko ang paglipat ng kanyang loyalty. Ang takot sa kahirapan ay mas matimbang kaysa sa pagmamahal sa kapatid. Sasabihin ko na ate, sasabihin ko ang lahat. Ang condo, hindi lang iyon para kay mama. Doon niya itinatago ang lahat ng ebidensya ng mga utang niya sa sugal. At may kasama siya ron. Ang aking hininga ay tumigil ng sandali. Sino ang kasama niya? Isang babae, ate. Ang secretary ng legal firm ni Rafael. Doon sila nagkikita bago pa man tayo ikasal. Pagtatapat ni Camille. Ang bawat salita ay parang isang malamig na buhos ng tubig. 6 na taon akong naging bulag. 6 na taon akong naging puhunan ng kanilang kaligayahan. Ang puot na kanina pa nakakulong sa aking dibdib ay naging isang matalim na determinasyon. Officer, tawag ko sa pulis na nasa likod ko na ngayon. Dalhin niyo na si Marco sa ospital sa ilalim ng inyong kustodya at Camille, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Sumakay kami sa aking sasakyan. Ang biyahe patungo sa Bonifacio Global City ay puno ng katahimikan, isang katahimikang nagpapabigat sa hangin sa loob ng sasakyan. Alam ko kung nasaan ang condo unit na iyon. Ang unit na binili gamit ang perang dapat sana ay pambayad sa operasyon ng aking ama. Pagdating namin sa gusali, hindi ako nag-atubili. Gamit ang keycard na lihim kong nakuha mula sa wallet ni Marco noong nakaraang gabi, pumasok kami sa elevator. Ang bawat palapag na nadadaanan namin ay tila isang hakbang patungo sa katotohanang wawasak sa huling bahagi ng aking nakaraan. Tumigil ang elevator sa ika-22 palapag. Naglakad ako patungo sa Unit 2205. Ang aking kamay ay hindi nanginginig nang itapat ko ang keycard sa sensor. Ang tunog ng pagbukas ng electronic lock
ay tila isang hatol na wala nang bawian. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang loob ng unit ay marangya, puno ng mga gamit na alam kong ako ang nagbayad. Ang amoy ng isang pamilyar na pabango, ang pabangong ginagamit ni Marco, ay humahalo sa amoy ng alak. Ngunit ang nakita ko sa gitna ng sala, ang nagpasinghap kay Camille. Isang babae ang nakaupo sa sofa, kalmado, may hawak na baso ng wine, at tila naghihintay sa amin. Hindi siya ang secretary na sinasabi ni Camille. Ang babaeng nasa harap ko ay ang taong huli kong inaasahang makikita sa unit na ito. Si Marites Alonzo, ang aming kapitbahay. "Welcome, Tala," nakanggiting sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot na ipinakita niya kanina sa barangay hall. Masyado ka kasing tutok sa mga numero, kaya hindi mo napansing ang pinakamalaking utang ni Marco ay hindi sa bangko, kundi sa akin. Napatigil ako. Ang laro ay mas malalim pa kaysa sa aking inaakala. Si Marites, si Marco, at si Rafael. Silang tatlo ay bahagi ng isang siklo ng panloloko na ang tanging biktima ay ako at ang aking pamilya. "Nasaan ang mga dokumento, Marites?" Tanong ko, ang aking boses ay nananatiling matatag sa kabila ng pagkabigla. "Wala na rito, Tala," kinuha na ni Rafael, tawa niya. "At sa tingin mo ba, makakalabas ka rito ng ganun-ganun lang? Ang unit na ito ay nakapangalan kay Doña Trinidad, at sa mata ng batas, ikaw ay pumasok ng walang pahintulot." Bago pa ako makasagot, narinig ko ang mabilis na pagbukas ng pinto sa likod namin. Pumasok ang mga security guard ng gusali, kasama ang isang lalaking nakasuit, si Rafael. "Tala Villanueva," tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng formalidad na tila hindi kami nanggaling sa isang madamdaming pag-uusap kanina. "I'm sorry, pero kailangan kitang sampahan ng kasong trespassing at theft. Ang mga dokumentong hawak mo ay pag-aari ng pamilya de la Cruz." Tumingin ako kay Rafael, pagkatapos ay kay Marites, at huli kay Camille na ngayon ay muling nagtatago sa likod ko. Ang bitag ay tuluyan ng nagsara. Akala ko ako ang auditor, pero mukhang ako ang na-audit ng sarili kong mga kaaway. Ngunit habang tinitingnan ko ang nakakalokong ngiti ni Rafael, may isang bagay silang nakalimutan. Isang bagay na hindi kayang kunin ng kahit anong magnanakaw. Ang aking laptop na nasa loob ng aking bag ay kasalukuyang naka-livestream ng lahat ng nakikita at naririnig ko sa isang cloud server na direktang konektado sa opisina ng NBI. "Rafael," sabi ko ng may mahinang tawa, isang tawang nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. "Hindi mo ba alam na ang isang accountant ay hindi kailanman naglalakad ng walang backup?" Ang mga sirena ng pulis sa ibaba ng gusali ay nagsimula ng umalingaw-ngaw, at sa pagkakataong ito, hindi sila narito para kay Marco. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng condo unit na iyon ay tila isang lubid na unti-unting sumasakal sa kumpiyansa ni Rafael. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, mula sa mapang-aping awtoridad patungo sa isang mantsa ng pag-aalinlangan. Ang kanyang panga ay nagtagis, at ang kanyang pagkakahawak sa mga dokumento ay humigpit hanggang sa may uyot ang mga papel. "You think you're so smart, Tala? Isang hamak na accountant ka lang na nangarap pumasok sa mundong hindi mo kinalalagyan." Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Hindi ako kumurap. Hindi ako umatras. Ang aking laptop na nakapatong sa mesa ay patuloy na kumukurap. Isang maliit na pulang ilaw na nagpapatunay na ang bawat salitang binitawan niya ay naririnig ng mga taong wawasak sa kanya. "Mali ka, Rafael." Mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay malamig at matatag. "Hindi ako nangarap pumasok sa mundo nyo. Ako ang nag-audit ng mundo nyo at nalaman kong wala kayong liquidity. Puro kayo utang sa batas at higit sa lahat, utang sa akin." Sa labas, ang kislap ng mga asul at pulang ilaw ay tumatama sa mga salamin ng matatayog na gusali ng BGC. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang koro ng hustisya na pumupunit sa gabi. Hindi nagtagal, narinig namin ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng pinto. Isang serye ng malalakas na katok ang bumasag sa tensyon. Kasunod ang pagpasok ng mga lalaking naka-uniforme ng NBI. "NBI! Huwag dadasal o gagalaw ang sinuman," sigaw ng nangungunang opisyal. Mabilis na nagbago ang anyo ni Marites. Ang matapang na kapitbahay na kanina ay humihigop ng wine ay biglang napalunok at nagtangkang itago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga kamay. Ngunit huli na. Ang bawat detalye ng kanyang pag-amin ay recorded na sa aking server.
habang pinupusasan ng mga security guard na ginamit ni Rafael para takutin ako, dahan-dahang lumapit sa akin si Rafael. Hinawakan niya ako sa braso, isang hawak na hindi marahas, kundi puno ng isang kakaibang intensidad. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tenga, sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang hininga na humahalo sa lamig ng aircon. "This isn't over, Tala," bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng sutla na may nakatagong patalim. "Akala mo ba ay ikaw ang nagmamaneho ng sasakyang ito? Isa ka lang pasahero sa isang trahedyang ako ang sumulat. I enjoyed our little dance, but remember, even accountants make mistakes in their entries." Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, may isang saglit ng kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Isang kilabot na may kasamang kakaibang kuryente. Isang bahagi ng aking pagkatao ang naramdamang tila may katotohanan sa kanyang sinasabi, ngunit agad ko itong iwinaksi. Inalis ko ang kanyang kamay sa aking braso nang may pandidiri. "Maaaring may mistakes sa entries ko, Rafael, pero ang ending balance ko ay laging tama," tugon ko. Pinanood ko silang ilabas ng mga awtoridad. Si Marites ay umiiyak at nagmumura, habang si Rafael ay nananatiling kalmado. Tila ba ang pagkakaaresto sa kanya ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Naiwan ako sa loob ng unit kasama si Camille, na ngayon ay nakatulala na lamang sa karangyaan ng silid na naging saksi sa pagtataksil ng kanyang sariling dugo. Naglakad ako patungo sa bintana ng kondo. Mula rito, ang lungsod ay mukhang isang malaking ledger na puno ng mga kumukutitap na ilaw. Pakiramdam ko ay nabawasan ng bigat sa aking dibdib, ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. May isang bagay na bumabagabag sa akin, ang sinabi ni Camille tungkol sa isang kasama ni Marco sa unit na ito. Sinabi ni, hinalughog ko ang mga kwarto. Sa master's bedroom, nakita ko ang isang maliit na safe na nakabukas. Wala na ang laman nito, maliban sa isang piraso ng papel na naiwan sa sahig. Pinulot ko ito at naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Hindi ito bank statement. Hindi rin ito utang sa sugal. Ito ay isang ultrasound image, may petsang 2 buwan ang nakalilipas. At sa likod nito, may nakasulat na maikling mensahe sa pamilyar na sulat kamay ni Marco. "For our future, Camille." Mabilis akong lumingon kay Camille na nasa pintuan. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at mapang-asar kong ngiti. "Bakit, Ate Tala? Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong magtago ng sikreto?" Ang boses ni Camille ay hindi na ang boses ng batang kapatid na aking inalagaan. Ito ay boses ng isang babaeng handang pumatay para sa kanyang sariling interes. "Hindi lang pera ang kinuha namin sa iyo, kinuha rin namin ang kinabukasan mo." Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang aking sariling dugo, ang kapatid na itinuring ko ng higit pa sa asawa ko, ay ang taong matagal na palang may dala ng bunga ng pagtataksil ni Marco. Ang ultrasound na iyon ay hindi kay Marites. Ito ay kay Camille. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng kondo. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang tunog ng pag-lock ng pinto mula sa labas. "Ate, sorry, pero sabi ni Rafael, kailangan ka na naming i-liquidate," bulong ni Camille mula sa dilim. Ang aking cellphone ay biglang nag-vibrate. Isang text mula kay Rafael. "I told you, accountants make mistakes. You forgot to check the bloodline. Pe." Ang bawat segundo ng kadiliman sa loob ng unit na iyon ay tila isang malaking ledger na unti-unting nabubura ang mga entries. Sa gitna ng kawalan ng ilaw, hindi takot ang namayani sa akin, kundi isang malamig na puot na kasing talas ng labaha. Naririnig ko ang mahinang yabag ni Camille sa labas ng pinto, ang tunog ng pagpihit ng susi, at ang boses niyang dati ay puno ng tamis ngunit ngayon ay umaalingaw-ngaw na parang kamatayan. "Ate, sorry, business is business, di ba? Sabi mo sa akin, ang bawat sentimo ay dapat may patutunguhan. At sa pagkakataong ito, ang patutunguhan mo ay ang huling hantungan." Ang boses ni Camille ay kalmado, tila ba nagbabasa lamang siya ng isang report. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, dahan-dahan kong kinapa ang aking bag. Naramdaman ko ang init ng aking laptop. Ang tanging sandata ko sa gitna ng digmaang ito. Binuksan ko ang screen at ang asul na liwanag nito ay tumama sa aking mukha. Nagbibigay ng isang nakapanindig balahibong anyo sa gitna ng dilim. "Camille," tawag ko sa kanyang pangalan. Ang aking boses ay hindi nanginig kahit isang saglit.
Akala mo ba ay ikaw ang huling entry sa audit na ito? Ang baby sa sinapupunan mo? Sa tingin mo ba ay ituturing siyang tagapagmana ni Marco? Isang De La Cruz na walang pera ay isang basura. At sa oras na malaman ni Doña Trinidad na ang dugo mo ang dadala ng apelyido nila, ikaw ang unang ipapakain niya sa mga aso. Napatigil ang mga yabag sa labas. Ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kabilang panig ng pinto. Ngunit bago pa siya makasagot, isang kakaibang amoy ang pumasok sa aking ilong. Ang amoy ng gas. Mabilis ang aking naging pagkilos. Alam ko ang plano ni Rafael. Hindi lang ito liquidation ng finances. Ito ay literal na pag-audit sa aking buhay. Gusto nilang magmukhang aksidente ang lahat. Isang gas leak sa isang marangyang condo. Accountants make mistakes, Camille. But I never miss the fine print. Bulong ko sa sarili ko. Ginamit ko ang liwanag ng aking laptop para hanapin ang fire sprinkler system sa kisame. Alam kong ang bawat high-end unit na gaya nito ay may advanced security features. Kinuha ko ang aking lighter mula sa bag, isang bagay na dala ko lagi para sa mga scented candles na pilit kong ginagamit para pawiin ang stress. Inilapit ko ang apoy sa sensor ng sprinkler. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan ay bumasag sa pamamagitan ng pagbuga ng malamig na tubig mula sa kisame. Ang tubig ay humahalo sa amoy ng gas. Binabawasan ang tsansa ng pagsabog, ngunit unti-unti rin akong binabasa at nilalamig. Ngunit kasabay nito, ang alarm ng buong gusali ay nagsimulang tumunog. Isang malakas na babala na hindi pwedeng baliwalain ng security. "Ate, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Camille mula sa labas. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng taranta. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Hindi dahil binuksan niya ito, kundi dahil ang emergency system ng gusali ay automatikong nag-unlock sa lahat ng pinto para sa fire safety. Lumabas ako mula sa makapal na usok ng tubig, basang-basa, ngunit ang aking mga mata ay nagniningas sa galit. Nadatnan ko si Camille na nakatayo sa hallway. Hawak ang kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Rafael na nakatayo malapit sa elevator, nakatingin sa akin, nang may halo ng pagkagulat at paghanga. "You really are a survivor, Tala," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng alarm. "Ngunit ang tubig na yan ay hindi makakahugas sa dumi ng pamilya mo. Alam mo ba kung bakit may pulang X ang pangalan ng tatay mo sa larawan ng tatay ko?" Lumapit ako sa kanya, bawat hakbang ko ay nag-iiwan ng basang bakas sa mamahaling carpet. "Sabihin mo sa akin, Rafael, tapusin na natin ang audit na ito. Dahil ang tatay mo ang nagturo sa mga De La Cruz kung paano nakawin ang kumpanya namin, siya ang utak, Tala. Ang tatay mo na akala mo ay biktima ay siya palang unang accountant na nagluto ng mga libro para sa mga De La Cruz." Tawa ni Rafael, isang tawang puno ng pait. "I saved you from the fire tonight, but I won't save you from the truth. Ang perang ginagamit mo, ang buhay mo, lahat yan ay galing sa nakaw." Naramdaman ko ang pagguho ng huling pundasyon ng aking mundo. Ang aking ama, ang lalaking pinag-aalayan ko ng lahat ng aking sakripisyo, ay isang kriminal. Sa gitna ng aking pagkabigla, mabilis na kumilos si Rafael. Kinuha niya ang aking laptop mula sa aking kamay at itinulak ako sa dingding. "This data is mine now." At si Camille, siya ang magiging susi ko para makuha ang huling piraso ng yaman ng mga De La Cruz. "Goodbye, Tala. You're officially bankrupt. Emotionally and financially." Tumakas sina Rafael at Camille gamit ang service stairs bago pa makarating ang mga bumbero. Naiwan akong nakaupo sa sahig ng hallway, basang-basa at mag-isa. Ngunit habang tinititigan ko ang aking mga kamay, naramdaman ko ang isang maliit na bagay sa loob ng aking palad. Ang flash drive na lihim kong kinuha mula sa computer ni Marco bago ako lumabas ng unit. Ang laptop ay decoy lang. Ang tunay na ebidensya, ang mga original contracts na nagpapatunay kung sino ang tunay na may-ari ng lahat, ay nasa akin pa rin. Tumayo ako, ang aking hininga ay bumalik sa normal na ritmo. Hindi pa tapos ang audit. Kung ang tatay ko man ay nagkasala, ako ang magbabayad ng utang niya sa pamamagitan ng pagwasak sa mga taong gumamit sa kanya. Tumunog ang aking cellphone, isang tawag mula sa ospital. "Ma'am Tala, gising na po ang tatay niyo. Gusto niya kayong makausap." Sabi niya, kailangan niyang humingi ng tawad. Huminga ako ng malalim. Ang huling kabanata ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito,
Walang sino mang makakatakas sa final balance sheet. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang blankong pahina ng ledger, naghihintay ng huling entry na magtatapos sa lahat ng kalituhan. Amoy gamot at kamatayan ang hangin, ngunit sa aking dibdib, tanging ang lamig ng determinasyon ang nananatili. Nakatayo ako sa tapat ng kama ng aking ama, si Rodel Villanueva. Ang lalaking buong buhay ko ay itinuring kong biktima, ang lalaking naging dahilan ng aking bawat sakripisyo. Talaga? Anak, ang boses ni Papa ay mahina, parang kalansing ng tuyong dahon sa semento. Patawarin mo ako, hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo, ang aking mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng aking coat, mahigpit na nakahawak sa flash drive na naglalaman ng katotohanan. Tumingin ako sa kanya ng walang emosyon. Sabihin mo ang totoo, Papa. Huwag mong idaan sa luha. Accountant ako, alam mo yan. Gusto ko ng facts. Bumuntong hininga siya, ang bawat paghinga ay may kasamang tunog ng paghihirap. Totoo ang sinabi ni Rafael. Ako ang nagdisenyo ng sistema para sa mga De La Cruz. Ako ang nagturo sa kanila kung paano itago ang mga asset, kung paano nakawin ang kumpanya ng mga Santos. Ginawa ko iyon dahil sa takot at dahil sa kasakiman. Ang perang nagpaaral sa iyo, ang perang nagdala sa iyo sa itaas. Lahat iyon ay may bahid ng dugo ng pamilya ni Rafael. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking sikmura, ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang aking panghihina. Ang aking buong pagkatao ay binuo sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan. Kaya pala hinayaan mong abusuhin ako ni Marco. Kaya pala hindi ka kumikibo habang ginagawa akong ATM ng mga De La Cruz dahil alam mong bayad pinsala ito para sa ginawa mo noon. Akala ko matatapos na ang utang kapag naging asawa mo siya, hikbi ni Papa. Ang utang na gawa sa krimen ay hindi nababayaran ng sakripisyo ng inosente, Papa. Nababayaran iyan ng katarungan. Malamig kong sagot. Tinalikuran ko siya. Hindi para iwanan, kundi para simulan ang huling hakbang. Paghahandaan ko ang grand fiesta ng mga De La Cruz bukas. Doon ko tatapusin ang sinimulan mo. Lumabas ako ng kwarto at agad na tinawagan si Tita Baby. Ang aming plano ay kailangang mapabilis. Tita, handa na ba ang mga dokumento? I want the foreclosure papers for the De La Cruz mansion ready by tomorrow night. At ang freeze order para sa mga accounts ni Rafael. Siguraduhin mong walang palya. Handa na ang lahat, Tala, pero mag-iingat ka. Si Rafael ay sugatang leon. At si Camille, ang babaeng yon ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo, paalala ni Tita Baby. Habang naglalakad ako sa parking lot, naramdaman ko ang panginginig ng aking cellphone. Isang video message mula sa unknown number. Binuksan ko ito at naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Sa video nakita ko si Doña Trinidad na nakaupo sa kanyang trono sa mansyon, may hawak na baso ng champagne. Sa tabi niya ay si Camille, na ngayon ay tila reyna na kung umasta habang hinihimas ang kanyang tiyan. At sa likod nila si Rafael, na nakangiting nakatingin sa camera. Talahija, panimula ni Doña Trinidad sa kanyang mapang insultong tono. Salamat sa paglilinis ng kalat ni Marco. Dahil sa ginawa mo, ang kumpanya ay nasa ilalim na ng kontrol ni Rafael, na ngayon ay bago naming partner. At si Camille, siya ang magdadala ng tunay na tagapagmana ng pamilyang ito. Huwag ka nang mag-abala pang bumalik. Ang lahat ng gamit mo ay nasa labas na ng gate, sa ilalim ng ulan. Diyan ka naman nararapat, di ba? Sa putik. Tumawa silang tatlo, isang tawa na puno ng tagumpay at pangungutya. Pinatay ko ang screen. Sa halip na manginig sa galit, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan. Ang kanilang kumpiyansa ang kanilang magiging pinakamalaking pagkakamali. Hindi nila alam na ang decoy laptop na kinuha ni Rafael ay mayroong malware na unti-unti nang nag-upload ng lahat ng kanilang mga lihim na usapan sa aking server habang nagdidiriwang sila. Bumalik ako sa loob ng aking sasakyan. Inilabas ko ang flash drive at isinaksak sa dashboard. Sa screen, lumitaw ang mga tunay na kontrata. Ang kumpanyang akala ni Rafael ay nakuha niya na? Nakapangalan iyon sa isang holding company na ako ang may-ari. Isang legal na maniobra na ginawa ko noong nakaraang buwan nang mapansin ko ang mga irregularidad sa pirma ni Marco. Ang mansyon, ang kumpanya, at ang kanilang dangal, lahat ng iyon ay akin na sa papel. Ang kailangan ko na lang gawin ay ang maningil ng harap-harapan. Accountants don't just count money, Rafael. We control the flow, bulong ko sa dilim.
Pinaandar ko ang sasakyan patungo sa aking sariling safe house. Bukas ang grand reunion ng mga De La Cruz. Isang gabi ng saya, sayawan at karangyaan. At doon, sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa probinsya, isasagawa ko ang pinakamalaking audit sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Isang huling text ang dumating. Mula kay Marco na ngayon ay nasa ilalim ng hospital arrest. Tala, please help me. Rafael is planning to kill me tonight. He wants me out of the way so he can marry Camille and take everything. Napatigil ako sa pagmamaneho. Kung mamatay si Marco, ang lahat ng ebidensya laban kay Rafael ay maaaring mawala o mabaon sa legal na proseso. Ang laro ay naging isang race laban sa oras. Hindi ka pwedeng mamatay, Marco, sabi ko sa hangin. Hindi hanggat hindi mo nararanasan ang mabuhay ng walang-wala. Iniliko ko ang sasakyan patungo sa ospital kung saan naroon si Marco. Ang gabi ay puno ng panganib, ngunit sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang papalapit na rurok ng aking paghihiganti. Isang taon mula sa gabing ito, ang mansyong ito ay tatahimik at babalutin ng kadiliman, habang ang pangalang De La Cruz ay magiging isang babala na lamang sa mga pahina ng kasaysayan ng bangko. Ngunit sa ilalim ng mga makukulay na banderitas at malalakas na tugtugin ng fiesta, ang bawat tawa ni na Rafael at Camille ay tila mga huling hininga ng isang imperyong malapit ng gumuho. Hawak ko ang mikropono, hawak ko ang katotohanan, at sa isang pindot ko lamang, ang bawat lihim na itinago nila sa dilim ay magliliwanag sa harap ng buong probinsya. Talahiha, bakit ka pa nagpakita rito? Hindi mo ba alam na ang mga basurang tulad mo ay itinatapon na sa labas kapag tapos na ang serbisyo? You are nothing but a stain on our prestigious family reunion. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga security. Ang boses ni Doña Trinidad ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, puno ng puot at mapang-aliping awtoridad. Nakasuot siya ng pulang terno na tila ba siya ang reyna ng gabi, habang ang mga bisitang politiko at negosyante ay nakatingin sa akin ng may pangungutya. Hindi ko siya sinagot ng may galit. Tumingin ako sa paligid. Sa mga pamilyar na mukha na dati ay nakikinabang sa aking pagtatrabaho. Inayos ko ang aking itim na gown. Isang kulay na sumisimbolo hindi sa pagluluksa, kundi sa katapusan ng kanilang maliligayang araw. Bago ako makarating sa mansyong ito, isang mahalagang audit muna ang isinagawa ko sa ospital. Nadatnan ko ang silid ni Marco na bukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng maintenance ang akmang magtuturok ng kung anong likido sa kanyang IV line. Hindi ako sumigaw. Mabilis kong kinuha ang tray ng mga gamot sa gilid at ibinalibag ito sa sahig para lumikha ng ingay na kukuha ng atensyon ng mga pulis sa labas. Sino ang nag-utos sa iyo? Malamig kong tanong sa lalaki habang mabilis na pumapasok ang mga gwardya. Hindi na sumagot ang lalaki at nagtangkang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga awtoridad. Tumingin ako kay Marco na ngayon ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Tala, iligtas mo ako. Papatayin ako ni Rafael. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi kita ililigtas dahil mahal kita, Marco, sabi ko habang tinititigan ang kanyang mga mata. Ililigtas kita dahil kailangan kitang tumestigo. You are my most valuable asset in this liquidation process. Magpahinga ka, ang mga pulis ay hindi aalis sa tabi mo. Ngayon, nakatayo ako sa gitna ng grand fiesta. Nakita ko si Rafael na naglalakad patungo sa akin, may hawak na baso ng alak at isang mapanuyang ngiti. Sa tabi niya ay si Camille, na ngayon ay nakasuot ng mga alahas na alam kong kinuha mula sa vault ni Marco. Tala, I admire your persistence, bulong ni Rafael nang makalapit siya. But you're too late. Ang kumpanya, ang mansyon at ang lahat ng asset na akala mo ay nakuha mo, I've already transferred them to a dummy corporation. Your flash drive is useless now. Is it Rafael? Ngumiti ako ng bahagya. Did you check the timestamp of the last entry I made? O masyado kang naging kampante sa decoy laptop na ibinigay ko sa'yo? Biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Lumingon siya kay Camille na tila nagtatanong. Let the show begin, sabi ko sa aking sarili. Naglakad ako patungo sa entablado kung saan nakatayo ang isang malaking screen na dapat ay magpapakita ng family history ng mga De La Cruz. Ang bawat mata sa loob ng mansion ay nakatutok sa akin. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit ang aking kamay ay hindi nanginginig. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko sa mikropono. Ang boses ko ay matatag, malamig at punong-puno ng awtoridad.
Ngayong gabi, hindi lang tayo magdiriwang ng reunion ng pamilya de la Cruz. Ngayong gabi, isasagawa natin ang pinakahihintay na final audit ng kanilang dangal. Tala, ano ang ginagawa mo? Security, ilabas ang babaeng ito. Sigaw ni Doña Trinidad, ang kanyang boses ay pumiyok sa galit. Ngunit walang security na lumapit. Ang lahat ng tauhan sa loob ng mansyon ay tila tumigil sa paggalaw. Inilabas ko ang tunay na flash drive mula sa aking pendant at isinaksak sa control panel ng projector. Sa malaking screen, hindi ang mga larawan ng kanilang kasaysayan ang lumitaw. Sa halip, ang mga malalaking numero ng bank statements. Ang mga lihim na video ng pag-uusap ni Rafael at Camille sa loob ng condo at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang pamilya de la Cruz ay bankrupt na dahil ang lahat ng kanilang ari-arian ay nailipat na sa isang foundation para sa mga biktima ng financial fraud. Ang mansyong kinatatayuan nyo ngayon, sabi ko habang nakatitig kay Doña Trinidad, ay hindi na sa inyo. I bought it through a third-party broker 3 hours ago. At ang mga alahas na suot nyo? Kasama yan sa mga items na kailangan ninyong isuko sa mga autoridad para sa pambayad ng mga utang ni Marco. Ang bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Si Camille ay napahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Si Rafael naman ay mabilis na naglakad patungo sa exit, ngunit doon ay sinalubong siya ng mga tauhan ng NBE. Rafael Santos, sabi ng opisyal, you are under arrest for frustrated murder, embezzlement, and conspiracy to commit fraud. Tumingin sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puot. Akala mo ba panalo ka na, Tala? Wala ka ring mapapala. Ang tatay mo ay kasama sa dumi ng pamilyang ito. Alam ko, Rafael, sagot ko ng may malalim na buntong hininga. Kaya nga ang lahat ng perang nakuha ko mula sa inyo ay ibabalik ko sa mga taong ninakawan nyo. Starting with your family's estate. I'm settling the debt my father started. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinopusasan si Rafael, at habang hinihimatay si Doña Trinidad sa sahig, lumapit sa akin si Camille. Lumuhod siya sa aking harapan, umiiyak at nagmamakaawa. Ate Tala, please, ang baby ko, wala kaming matitirhan. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Ang batang kapatid na itinuring ko ng higit sa tunay na dugo ay ang taong handang pumatay sa akin kagabi. Ang baby mo ay hindi kasali sa kasalanan mo, Camille, sabi ko. Bibigyan kita ng matitirhan, isang maliit na kwarto sa labas ng lungsod, sapat para mabuhay kayo ng payak. Ngunit huwag ka nang aasa na makakakuha ka pa ng kahit isang sentimo mula sa akin. Ang audit ay tapos na, at ang balance mo ay 0. Habang papalabas ako ng mansyon, naririnig ko ang sigaw ni Doña Trinidad na tinatawag ang aking pangalan, ngunit hindi na ako lumingon. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Hinuhugasan ang bawat bakas ng dumi sa aking gown. Nararamdaman ko ang bigat ng katarungan, ngunit may kasama itong kalayaan. Ang aking ama ay gising na at handang harapin ang kanyang mga kasalanan, at ako ay handa na ring magsimulang muli. Ngunit bago ako makasakay sa aking sasakyan, isang huling tawag ang natanggap ko mula sa ospital. Ang boses ng nurse ay puno ng kaba. Ma'am Tala, si Mr. Marco. Nawawala po siya sa kanyang silid. May iniwan siyang sulat para sa inyo. Napatigil ako sa gitna ng ulan. Binuksan ko ang digital copy ng sulat na ipinadala sa akin. Ang nilalaman nito ay nagpasinghap sa akin at nagpatigil sa takbo ng aking mundo. Tala, Tala. Ang tunay na susi ng vault ay wala kay Rafael. Ito ay nasa loob ng puntod ng nanay mo. Doon mo makikita ang huling ebidensya na magpapatunay na hindi lang si Rafael ang kalaban mo. Ang cliffhanger na ito ay nagparamdam sa akin na ang digmaan ay hindi pa pala tapos. May isa pang anino na nagtatago sa likod ng lahat ng ito. Ang bawat patak ng ulan sa madilim na sementeryo ay tila mga malamig na daliri na humahaplos sa aking balat. Isang paalala na ang mga lihim ng nakaraan ay hindi kailanman nananatiling nakabaon. Habang nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ina, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang paghampas ng hangin sa mga tuyong dahon. Hawak ko ang isang maliit na flashlight. Ang liwanag nito ay nanginginig sa ibabaw ng marmol na may nakaukit na pangalan. Elena Villanueva. Hindi ko akalain na sa gitna ng aking tagumpay laban sa mga De La Cruz, ang huling audit na kailangan kong gawin ay magaganap dito, sa lugar kung saan ang mga patay ay hindi na nakakapagsalita.
Tala, alam kong darating ka. Mabilis akong lumingon. Sa likod ng isang malaking puno ng akasya, lumitaw ang anino ni Marco. Nakasuot pa rin siya ng hospital gown na pinatungan ng isang lumang jacket. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga krus sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Tila may nakikita siyang multong hindi ko nakikita. Marco, anong kabaliwan ito? Bakit ka tumakas sa ospital? Ang boses ko ay matalas, pinuputol ang katahimikan ng gabi. Dahil kung hindi ako kikilos, tayo ang susunod na ililibing dito, Tala, hingal na sabi ni Marco habang lumalapit siya sa puntod ni Mama. Akala mo ba ay si Rafael lang ang may hawak ng baraha? Noong nalaman ko ang balak niyang pakasalan si Camille at itapon ako, nagsimula akong maghanap ng sarili kong insurance. At nahanap ko ito. Sa mga gamit ni Papa bago siya namatay. Itinuro ni Marco ang isang bahagi ng puntod. Ang maliit na angkopa ng kandila na tila may maluwag na bahagi sa likod. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, pinihit niya ang isang piraso ng semento hanggang sa lumitaw ang isang maliit na metal box na balot ng plastic. Buksan mo, Tala. Diyan mo malalaman ang tunay na dahilan kung bakit kailangang mamatay ng nanay mo, bulong ni Marco. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang kinukuha ang kahon. Nang buksan ko ito, hindi pera o alahas ang bumungad sa akin. Ito ay isang set ng mga lumang sulat at isang kontrata ng marriage certificate na may petsang bago pa ako ipanganak. Habang binabasa ko ang mga dokumento sa ilalim ng ulan, ang bawat salita ay tila isang sampal sa aking pagkatao. Ang aking ina, si Elena, ay hindi isang simpleng may bahay. Siya ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng Santos Villanueva Estates, ang kumpanyang ninakaw ni Don Roberto de la Cruz. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ito. Ang aking ama, si Rodel, ay hindi lang naging accountant ng mga de la Cruz. Pinakasalan niya si Elena dahil sa utos ni Don Roberto upang mas madaling makontrol ang yaman nito. At nang malaman ni Elena ang tungkol sa panloloko, inayos ni Rodel at Roberto ang kanyang kamatayan para magmukhang sakit sa puso. Hindi lang si Rafael ang kaaway mo, Tala, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang kumpanyang ibinabalik mo ngayon kay Rafael? Hindi iyon sa pamilya niya. Ang pamilya ni Rafael ay mga tauhan lang din ni Don Roberto na ginamit para itago ang bakas. Ang kumpanyang iyon ay sa iyo. Ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng ito, simulat sa pulpa lang. Nabitawan ko ang mga papel. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing pinuyat ko para sa mga de la Cruz. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Lahat ng iyon ay akin naman pala talaga. Pinagtrabahuhan ko ang sarili kong yaman para pakinabangan ng mga taong pumatay sa aking ina. Biglang bumukas ang mga headlight ng isang sasakyan mula sa gate ng sementeryo, nagbibigay ng isang nakakasilaw na liwanag na bumulag sa amin. Narinig ko ang mahinahon, ngunit mapanganib na yabag ng mga sapatos sa semento. Si Rafael. Kasama ang mga tauhan niya na tila hindi napigilan ng pag-aresto sa kanya kanina. Isang mapaglarong ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha habang hawak niya ang isang baril. Audit's over, Tala, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa tunog ng ulan. Salamat, Marco, sa paghahanap ng box. Pinahirapan mo pa ako. Ngayong hawak na natin ang tunay na titulo, wala nang makakapigil sa akin. Rafael, paano ka nakalabas? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang aking katatagan. Connection, Tala. Connection na binili ng perang ninakaw ng tatay mo sa nanay mo. Tawa ni Rafael. It's ironic, isn't it? Ang anak ng pumatay at ang anak ng biktima nagtatagpo sa ibabaw ng libingan ng katotohanan. Tumingin ako kay Marco, pagkatapos ay kay Rafael. Nararamdaman ko ang bigat ng lahat ng pagtataksil. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang bagong plano ang nabubuo sa aking isipan. Ang audit ay hindi pa tapos hanggat may isa pang entry na hindi pa nababayaran. Rafael, sabi ko nang may mahinang tawa, isang tawang nagpatahimik sa paligid. Akala mo ba ay ang mga papel na yan, ang huling alas ko? Hindi mo ba napansin kung bakit ang daling nakuha ni Marco ang box na yan? Mabilis na tiningnan ni Rafael ang kahon sa kamay ni Marco. Sa loob nito may isang maliit na pulang ilaw na kumikislap. Isang GPS tracker na direktang nakakonekta sa emergency response team ng NBI na kanina ko pa tinawagan bago ako pumunta rito. I expected you to escape, Rafael. I audited your legal connections yesterday.
sabi ko habang dahan-dahang umaatras. And I found out exactly who you paid off. At sa oras na ito, ang mga connections mo ay kasalukuyan na ring ina-audit ng Department of Justice. Ang tunog ng mga helicopter sa itaas at ang malakas na hiyaw ng mga sirena mula sa lahat ng sulok ng sementeryo ay bumasag sa gabi. Ang mukha ni Rafael ay napalitan ng purong galit. Itinaas niya ang kanyang baril at itinutok sa akin. Kung lulubog ako, isasama kita, tala, sigaw niya. Narinig ko ang isang putok ng baril na umaling-awngaw sa buong sementeryo. Ngunit hindi ako ang natumba. Si Marco ay humarang sa harap ko, sinalo ang balang para sa akin. Bumagsak siya sa ibabaw ng puntod ni Mama, ang kanyang dugo ay humahalo sa ulan, at sa lupang matagal nang naghihintay ng katarungan. Tala, tumakbo ka! Bulong ni Marco bago siya nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, ang mga awtoridad ay pumasok na parang isang malakas na agos. Pinanood ko kung paano itumba ng mga pulis si Rafael sa putikan. Ang kanyang marangyang suit ay nadumihan ng dumi ng sementeryo. Ang lugar na nararapat sa isang taong tulad niya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng gulo, basang-batan habang hawak ang kamay ni Marco na unti-unti nang nanlalamig. Ang huling kabanata ng aking buhay bilang isang biktima ay natapos na sa gabing ito. Ang audit ay tapos na. Ang lahat ng utang ay nabayaran na ng dugo at dangal. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ang aking balance sheet ay malinis na. Ngunit habang tinitingnan ko ang langit, alam kong may isang huling bagay pa akong kailangang gawin para sa aking ina at para sa aking sarili. Isang bagong simula na hindi na kailanman mabubura ng kahit sinong De La Cruz or Santos. Patay. Isang malinaw na umaga ang sumalubong sa akin, kung saan ang asul na langit ay wala ng bakas ng nagdaang bagyo. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong opisina sa puso ng Makati, tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba. Ang bawat sasakyan at taong nagmamadali ay tila mga entry sa isang napakalaking ledger ng buhay. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang tagabilang lamang. Ako na ang may-ari ng buong pahina. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon sa sementeryo. Ang Villanueva Santos Estates ay formal na nang naibalik sa aking pangalan. Hindi naging madali ang proseso. Kailangan kong dumaan sa mga serye ng court hearings at forensic audits na sumubok sa aking pasensya. Ngunit sa bawat pirma ko sa mga legal na dokumento, nararamdaman ko ang unti-unting paghilom ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Kamusta na ang mga taong minsang naging anino ng aking buhay? Si Doña Trinidad ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga nakatatanda. Wala na ang kanyang mga brilyante at marangyang terno. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang tulalang tingin, paulit-ulit na binabanggit ang pangalang De La Cruz, na wala na ngayong halaga sa lipunan. Ang kanyang pinakakinatatakutang hiya ay naging kaisa na ng kanyang pang-araw-araw na realidad. Si Camille ay nagsilang ng isang malusog na sanggol na lalaki. Gaya ng ipinangako ko, binibigyan ko siya ng sapat na sustento para sa bata, ngunit hinding-hindi ko siya hinayaang makatapak muli sa aking opisina o sa aking buhay. Nakatira siya sa isang payak na apartment sa labas ng Maynila. Malayo sa karangyaang dati ay handa niyang pumatay para lamang makuha. Ang kanyang parusa ay ang mabuhay sa katahimikan ng kanyang sariling pagsisisi. Si Rafael ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan. Sa huli naming pag-uusap bago siya hatulan, wala na ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Tanging ang galit at inggit na lamang ang natira sa kanyang mga mata, isang ebidensya na ang paghihiganting gawa sa puot ay laging nagtatapos sa pagkatalo, at si Marco, nakaligtas si Marco sa putok ng baril. Ngunit ang balang iyon ay nag-iwan ng permanenteng pinsala sa kanyang kakayahang lumakad. Ngayon, siya ay nasa ilalim ng hospital arrest habang hinihintay ang hatol sa kanyang mga kasong estafa. Binibisita ko siya minsan, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang uri ng mapait na respeto sa kanyang huling sakripisyo. Tala, patawarin mo ako, madalas niyang sabihin habang nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Sa tanong na kung napatawad ko na ba sila, ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang pagdadala ng puot ay parang paghawak ng isang mainit na uling habang naghihintay na mapaso ang iba. Sa huli, ikaw lang ang nasasaktan. Inalis ko na sila sa aking balance sheet. Ang kanilang mga utang ay itinuring ko na bilang bad debts na kailangang i-write off
para makamove on. Nahanap ko na ang tunay na kapayapaan. Hindi ito nanggaling sa perang nabawi ko o sa mansyong nabili ko. Nanggaling ito sa katotohanang kaya ko palang tumayo sa sarili kong mga paa nang walang sino mang lalaking kailangang sandalan o pamilyang kailangang paglingkuran ng labis. Dinalaw ko ang aking ama, si Rodel, sa kanyang maliit na bahay sa probinsya kung saan niya piniling mag-isa para magbayad sala. Wala na kaming gaanong pinag-uusapan, ngunit sa bawat pagmano ko sa kanya, nararamdaman ko ang kanyang paghingi ng tawad sa bawat patak ng kanyang luha. Hindi ko malilimutan ang kanyang ginawa, ngunit pinili kong intindihin na ang tao ay sadyang marupok sa harap ng takot at kasakiman. Habang pinapanood ko ang papalubog na araw, may isang mahalagang aral akong natutunan sa mahabang audit na ito ng aking buhay. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsakripisyo o kung gaano karaming dumi ang kaya niyang tiisin para sa kanyang pamilya. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa kanyang kakayahang sabihin ang salitang hindi kapag ang kanyang dangal na ang tinatapak-tapakan. Ang kabaitan ay dapat laging may kasamang matalas na isip. Ang pag-ibig ay dapat laging may kasamang pagrespeto sa sarili. Kung hindi, ang iyong kabutihan ay magiging daan lamang para sa pagsasamantala ng iba. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay puno ng amoy ng bagong simula. Binuksan ko ang aking notebook at isinulat ang huling pangungusap na magsisilbing gabay ko sa susunod na kabanata ng aking paglalakbay. Ang tunay na pamilya ay hindi binubuo ng taong kumukuha sa iyo, kundi ng taong marunong magpahalaga sa iyo. Isinara ko ang aking mga mata at naramdaman ang init ng araw sa aking mukha. Sa wakas, ang aking pangalan, tala, ay hindi na lang isang entry sa isang dokumento. Ako na ang bituing nagniningning sa sarili kong langit, malaya, matatag, at buo. Ang audit ay opisyal ng sarado. Petso.